Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po'y nagkakatipon sa mga sandali na ito upang lumawalhati sa ating Panginoong Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, mangyari lamang po na mute ng ating pong mga cellphone upang tayo po'y lubos na makapagtalaga at focus ng ating pong mga puso at kaisipan sa Panginoon sa mga sandali na ito. At bilang pasimula, tayo po ay umawit. Awitan po natin ang Panginoon, Payapa Aking Kaluluwa.
Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po na pag tayo nandito, ang kaluluwa natin payapa. At ano po nga po ba ang kahalagahan ng Lord's Day? Nasa lumang tipan po ay Sabat. At sa ating panahon po ay araw ng linggo. Dapat nating ipangiling ang araw na ito. Kasalanang maituturing ang hindi pagsunod dito sa lumang tipan. Yun po yung babatuhin, papatayin ang hindi nagpapahalaga dito. Ang ikaapat na utos ng di nababagong batas ng Diyos ay nangangailangan ng pangingilin sa ikapitong araw na Sabat, na ito ay bilang araw ng kapahingahan, pagsamba at ministeryo na naaayon sa turo at gawain ni Jesus. Ang Panginoon ang Sabat. Ang Sabat ay isang araw ng kasiyasiyang pakipag-ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Ang salita pong Sabat ay nagmula sa salitang Hebreo na nangangahulugang pahinga. Bago ang pagkabuhay na magmuli ni Jesucristo, ang araw ng Sabat ay ginugunita ang araw ng kapahingahan ng Diyos pagkatapos niya ang paglikha. At ito ay tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Bakit nga po ba mahalaga ang Sabat? Ito po'y kalayaan mula sa trabaho. Yung isang linggong nakipagbaka sa kasalanan, yung isang linggong na-stress, nagagalit, sa nakasama naman sa buhay. Dahil ang kasalanan ay nagdulot ng nakakapagod na pagpapagal, ang Sabat ay isang lingguhang pahinga mula sa trabaho para sa lahat. Kabilang ang mga hayop, Exodus 20:8-11, isang pagpapala ng kagalakan. Ang mga tumutupad ng Sabat ay pinangakuan ng kagalakan at katuparan sa buhay. Sa Isaiah 58:13-14, sabi ni Yahweh, iyong igagalang ang takdang araw ng pamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito ay mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-usap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. At nagagalak din po tayo sa mga nagdaos po ng karawan sa ating mga kapatid. Noong pong September 1, si Dale Aranas. Noong pong September 2, si Jilen de la Peña. At nagdaos naman po ng mga anibersaryo noong September 6 po, kahapon, tama, ay Mr. and Mrs. Donato and Minerva Lanting at si Mr. and Mrs. Ramon and Marilu Martin. Para sa bawat tao po, ang kumain at uminom at namasahin ang bunga ng lahat na kanyang pagpapagal ay isang kaloob ng Diyos. Sabi po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at kayo aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba ng puso, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong sarili. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Muli, ating nga pong ihanda ang ating mga sarili sa pagkakataong ito sa pagsamba at pagtataas ng pangalan ng Panginoong Diyos. Tayo po'y muling umawit ng isang awit na para sa Panginoon. Ako'y panat na
Diyos ko ay wasto. Hindi siya magdaya sa matuwid Ilagay ako sa niya ang pinata. Kaya sa kalooban na aking pusa. hinihintay kong araw na, hinihintay kong araw na. Ng Diyos ko ay wasto. Kahit yaring inumin ay mapait sa puso ko, di walang uubusin. Diyos ay tunay, bawat araw ay may larong kaaliwan. Pinapawi na ang pinapawi na ang Diyos ko ay wasto, di ko naninindigan. Kahit kung kay matungkalo, tiyak na di ka iiwan. Kailanman nagbabantay, pananabong di sasablay. Iwalay ka na ng tunay, iwalay ka na ng tunay. Sabi po ng isang pastor, genuine worship is a response to a divine truth. Sabi po ng Roma chapter 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ngayon po, sabay-sabay po nating basahin ang samba, handa, basa. Sa iyo, o kataas-taasan Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Aming pangunahing pinakmahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubtob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpaparangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Kinikilala namin, O Diyos, na kayo ang Diyos na dapat sambahin at parangalan sa umagang ito. Kinikilala din namin, Panginoon, na kayo ay banal na dapat igalang, irespeto. At nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang Diyos na patuloy na nagpapala at kumikilos sa amin, hindi nagpapabaya sa amin na iyong mga anak. Kaya sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang nais at layunin
kundi ang kayo papurihan, dakilain, at luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Jesus ang kaibigan,
Dadako po tayo sa pagkakaloob. Sabay-sabay po nating basahin ang ako'y isang katiwala. Ang lupa ay sa Panginoon, ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga materyal na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po'y muling umawit habang nililikom ang atin pong mga kaloob at handog sa Panginoon. Hinahangan ng yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, minanasan ang uhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihamin sa yaman at sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihamin sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa inyo pong binibigay ng mga pagpapala sa amin. At maraming pong salamat, Lord God, dahil patuloy mong pinapakita kung gaano ka nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ama, narito po ang aming pong mga kaloob ng inyo pong mga anak bilang bahagi ng aming pong pagsamba at pagpapasalamat sa mga natanggap po namin mga biyaya. Pagpalain niyo po, Ama, ang mga nagkaloob at ganun din po sa mga hindi nagkaloob. Pagpalain niyo po ang mga sa rating ito, Lord God, na magamit para sa iyong kalawalhatian. Ito pong hiniling ko at dalangin sa matayin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dadako po tayo sa pagbasa sa ating paninindigan. Paninindigan para sa salita ng Diyos, katotohanan patungkol sa pagtatakda ng Diyos o God's decree. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, end. Mula sa walang hanggang pasimula, tinakda ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa panahon. Ito ay kanyang ginawa na malaya at di nagbabago, na sinangguni lamang ang kanyang sariling marunong at banal na kalooban. Hindi niya kinailangan ng sinumang tagapayo. Gayunpaman, hindi siya ang mayakda ng kasalanan ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha, ni isang tabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi, bagkus ang mga ito ay tinatag pa nga. Sa lahat ng ito, ang kanyang ganap na karunungan, kapangyarihan at katapatan ay nakikita sa pagsasakatuparan ng kanyang mga itinakda. Ang pagtatakda ng Diyos ay hindi batay sa kanyang paunang kaalaman ng mga mangyayari ayon sa ilang kondisyon. Ayon sa pagtatakdang nagtatanghal ng kanyang kaluwalhatian, ang Diyos ay humirang ng mga tao at mga anghel sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Dito ay nahayag ang kapurihan ng kanyang biyaya. Ang iba naman ang nahiyaan sa kanilang kasalanan at matuwid na hatol. At dito ay nahayag ang kapurihan ng kanyang katarungan. Ang mga tao na tinakda sa buhay na walang hanggan ay hinirang ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Sila'y hinirang kay Kristo ayon sa malayang biyaya at pag-ibig at hindi dahil sa anumang sanhi na nasa kanyang nilalang. Ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang di nagbabagong layon at di matarok na panukala. Ang malalim na hiwaga ng pagtatakda ay dapat na gamitin na may tanging pag-iingat at karunungan. Sila'y magpapasakop sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita at makakatiyak ng kanilang pagkahirang mula sa katiyakan ng kanilang mabisang pagkatawag. Sa ganitong paraan, ang katuroang ito ay magtataguyod sa pagpuri, paggalang at paghanga sa Diyos. Ito rin ay pupukaw ng kababaang loob, pagsisikap at kaaliwan sa lahat ng sumusunod sa Ebanghelyo. At sa mga katotohanan ito, tayo ay maninindigan. Inayahan po ang bawat isa na tumayo para po sa pagbasa ng ating teksto. Matatagpuan po sa aklat ng Habakuk, Kabanatang 3, mga talatang 16 hanggang 19. Habakuk 3:16-19. Ito po ang nasa saad. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pumumunga ng mga olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kanlungan, magagalak pa rin ako at magsasaya. Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas, tulad ng usa. Tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Pagpalain po mga salita ng Panginoon. Mari na po magsiupo. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay dadako ngayon sa pakikinig ng aral at mensahe ng Panginoon. Pero bago po yon, tayo po ay sama-samang dumulog at humingi ng gabay upang buksan ang ating mga puso at isipan sa pag-aaral po natin ng mensahe. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga na ito na kung saan kami ay sama-samang nagpupuri, sumasamba at itinataas ka.
Sa aming mga buhay, Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa mga kahinaan na patuloy po na aming nagagawa. At sa umaga na ito, kami po ay humihingi ng kapakumbabaan na buksan ang aming mga puso at isipan na ang mensahe na maririnig ngayong umaga ay tunay na tumimo po sa aming mga puso at isipan at hindi lang basta naunawaan, natutunan, kundi higit sa lahat may apply po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kung saan ako po ay magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Paumanhin po kung medyo ako po ay uubo o kaya ay tatalikod para uminom dahil ako po ay dumaan sa trangkaso. Sa tuwing magsasalita na lamang po ako sa pulpito ito, lagi pa ako may sakit. Pero ganun pa man ay purihin ang Panginoon dahil hindi po ito hadlang para hindi po maibahagi ang salita ng Panginoon ngayong umaga ng may katapatan at kagalakan. Sa anong sitwasyon ng iyong buhay, tunay mo na nasasabi na nararanasan mo ang kagalakan at kapayapaan? Ulitin ko po, sa anong estado ng iyong buhay, tunay mo na nasasabi na meron kang kapayapaan at kagalakan? Kapag ba ikaw ay nasa kaginhawaan? Paano kung kapag nasa kasarapan ng buhay? Paano kung wala kang problema? Doon mo ba nasasabi na meron kang kapayapaan at kagalakan? Purihin po ang Panginoon dahil ang ganda po ng mga line-up natin ngayong umaga. Ito po ay sakto sa mensahe ko ngayong umaga para po sa atin. Para po sa mga hindi mananampalataya, mas nakikita nila ang kapayapaan at kagalakan kapag maalwan ang nararanasan sa buhay. Ito po ay hayag at talagang napapansin natin sa ating mga kapatid, kaibigan na mga walang takot sa Diyos. Talagang masaya sila kapag nararanasan nila yung mga sitwasyon na kung saan ay maalwan, walang problema. Nasasabi nila at confident sila na sabihin yung kagalakan at kapayapaan. At sa ating panahon ngayon, parang ang hirap po makamtan ng kapayapaan at kagalakan. Maraming mga pangyayari sa ating panahon ngayon ang nagbibigay sa atin ng labis na pag-aalala, mga pangyayari na nararanasan sa kasalukuyan, bukod pa yung mga issue po na nararanasan natin sa loob ng bahay. Ito po yung panahon natin na kung saan hindi po padali ng padali. Sang-ayon po ba kayo? Ang dami pong problema na nagpapaalala po sa atin. Iba pa po yung mga personal na issue, iba pa yung mga problema sa bahay. Yung mga nasa paligid pa lang po natin, corruption, isa sa mga nakakalungkot. Mga kasalanan na patuloy na namamayani, krimen. Araw-araw na lang po pag open ng Facebook, social media, puro na lang po karahasan ang ating naririnig. At minsan mapapaisip tayo, Panginoon, kailan ka dadating? Kailan ka babalik? O kailan ka pupunta ulit dito sa lupa? Pero ganun pa man, payapa po ang ating mga isipan. Sa ating mga mananampalataya, malinaw na merong soberanong Diyos at banal ang may kontrol at kapamalaan sa lahat. Kailangan lang na tayo ay magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Ito pong mga nararanasan natin na ito ay meron pong hangganan, merong katapusan. Lahat po tayo, kada isa, meron tayong mga iniisip, meron po tayong mga pinagdadaanan na pagsubok. Pero ang lahat pong ito, sa biyaya at habag na Panginoon ay mapapagtagumpayan kung patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Kaya ngayon pong umaga, atin titignan ang tugon ng pagtitiwala sa kapahamalaan ng Diyos at tiyak na ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Sabi po sa ating annual theme na patuloy po nating tinatalakay, the sovereign power of the Almighty at work in the community, all for His glory. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapahalaga sa mga kapatid, nagpapalakas at nagpapaalala dahil ito
ay tinitignan niya na bahagi ng kanyang paglilingkod para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Paano po natin ini-encourage ang bawat isa bilang kasama sa community na ito? Sila ba ay nakakamusta natin? Sila ba ay nakakausap natin? Sila ba ay pinapanalangin natin? Paano natin sila pinalalakas kung sila po ay dumaraan sa mga pagsubok? Sabi po sa ating team verse, I will come and proclaim your mighty acts, sovereign Lord. I will proclaim your righteous deeds, yours alone. Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatarungan, ihahayag ko sa madla, katangiang iyo lamang. Sabi po ito sa awit 71:16. Ang kagalakan na nararanasan, ang kalakasan ng pananampalataya ay nahayag sa isang mananampalataya na may matibay na pundasyon at pagkilala sa Panginoon, at kagalakan din itong ibahagi sa iba. Yung kaligtasan po na ating naranasan ay hindi lang po ito tinatago, hindi lang po ito dahil natanggap natin siya sa atin na, secret na lang. Hindi po. Ito po ay dapat na ibahagi din sa iba. Nakakalungkot po kung tayo lang ang pupunta sa langit, pero yung kasama natin sa tahanan ay hindi. Yung mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na, ano po. Kaya bilang mga mananampalataya, kaakibat nito, yung pagbabahagi ng kanyang mga salita sa iba. At ngayon pong September ay, first week po ba ngayon? Tama po first week. Ay pag-aaralan po natin yung sovereign power of the Almighty, our source of joy and peace amidst adversity. Ang pagtitiwala sa Diyos ay may hatid na kapayapaan at kagalakan. Nasa gitna man ng paghihirap at kapahamakan. Sapagkat pag-asang mula sa soberano at makapangyarihang Diyos ay may katiyakan. Kaya bilang mga mananampalataya, ito po yung ating patuloy na pinanghahawakan. Kahit sinasabi ng ating mga mahal sa buhay na hindi mananampalataya na, huwag ka na umasa sa Diyos mo. Binibigo ka lang yan. Isa po ito sa nakakalungkot na marinig, lalong-lalo na kung kasama natin sa tahanan. At ito po ay isang hamon, isang discouragement sa atin. Pero madali po natin itong makukuha kung hindi malalim yung ating pagkilala sa Diyos. Madali tayo ma-discourage, madali po tayo mawawala ng pag-asa. Malaki po ang kaibahan ng pagtitiwala sa Diyos kumpara sa pagtitiwala sa sarili, pagtitiwala sa ibang tao. Yung pagtitiwala po sa Diyos ay may tiyak na kapayapaan at kagalakan. Ngunit ang pagtitiwala sa tao at sa sarili ay laging nauuwi sa kabiguan. Kaya pakitanong po sa inyong mga katabi, kanino mo isinasalig ang iyong pagtitiwala? Kanino mo isinasalig ang iyong pagtitiwala? Ito ba ay sa tao o ito ba ay sa Diyos? Lahat ng tiwala na pinanghahawakan natin na nakasalig sa tao ay may kabiguan. Kaya ngayon pong umaga, atin pong binasa sa pangunguna ni Kuya JJ ang teksto po na pagbabasihan ng ating pag-aaral na makikita sa Habakuk chapter 3 verse 16 to 19. Bago po tayo dumako sa pag-aaral, atin pong tignan ang background nitong Habakuk. Ang Habakuk po ay ang mga huling maikling aklat ng hula sa Huda bago naganap ang unang pagkatapon nang nabihag sila sa kamay ng mga Babylonia noong 605 BC. Si Habakuk ay nagtanong ng seryosong tanong tungkol sa ginagawa o hindi ginagawa ng Diyos. Si Habakuk ay parang higit sa teologo o pilosopo kaysa sa propeta. Ito po ay easy na lang sa mga nag-graduate ng Book 2. At congratulations po yun sa mga nag-graduate. Purihin po ang Panginoon. Ang Habakuk po, dito tiniyak ng Diyos ang magiging paghatol sa Huda. Tiyak na pagkawasak, kamatayan,
pagkabihag, pagkatapon, at pagkaalipin ng ilan pong taon? 70 years. Ang Habakuk po ay may 3 kabanata. Ano po? Ito po ay nahati sa 3 na may 3 ring bahagi. Sa unang kabanata, sa chapter 1, 2, 2, 2, and 3, ang kabutihan at katarungan ng Diyos ay tinanong. Ito po yung sa unang part, sa may chapter 1. Ang kabutihan at katarungan ng Diyos ay tinanong. Si Habakuk po ay nakipag-usap sa Diyos at nagtanong siya ng mahalagang tanong. Habang nakikita niya ang papalapit na pagwasak ng Babylonia sa kanyang minamahal na lupain at bayan. Una, gustong malaman po ni Habakuk kung bakit hindi kumikilos ang Diyos upang parusahan ang lantarang kasalanan ng Huda. Sumagot po ang Diyos na mayroon siyang ginagawa o sumagot ang Diyos na meron siyang ginawa. At ano po yon? Kanyang pinalalakas ang masasamang Kaldeo o Babylon na sasakop sa kanila upang parusahan ang kasalanan ng Huda. Sa nakaraang pangyayari, ginamit ng Diyos ang Israel bilang kanyang instrumento ng pagpaparusa sa mga Kamaneyo. Kaya balikan po natin sa ating mga tahanan yung Deuteronomio 9:4-6. Kaya sa ating po mga buhay, meron din tayong pagtatanong sa Diyos. Lahat po ba tayo ay nagtanong na sa Diyos? Lahat po siguro at meron tayong pagtatanong, lalo na kung ang pagsubok na pinagdadaanan ay mabigat at seryoso. Si Habakuk po ay nagtanong sa Diyos. Bilang isang tao, meron po tayong mga tanong. Meron po tayong mga gustong malinaw na malaman, lalong-lalo na po kapag ang pinag-uusapan ay yung mga pagsubok na ating nararanasan. Bakit siya ganito ang buhay? Bakit kami ganito? Bakit ang mga Kristiyano mahihirap? Bakit sila walang takot sa Diyos pero ang gagaan ng buhay? Kaya mga kapatid, ang pagtatanong po ay hindi naman kalabisan. Pero kung tayo ay magtatanong para pagdudahan ng Diyos, ito po ang hindi tama. Ang pagtatanong po ay hindi kalabisan. Pero kung magtatanong tayo sa Diyos para pagdudahan ang kanyang soberanong plano, ito po ay hindi tama. Tama din naman po ang punto ni Habakuk. Bakit hindi na lang direkta na parusahan ng Huda sa kamay mismo ng Diyos? Bakit kailangan pang magkaroon ng bansa na sasakop sa kanila para sila ay parusahan? Ang Diyos po na soberano ang mas nakakaalam ng lahat, kaya matuto po tayong magtiwala sa kanyang magagawa. Hindi po natin pwedeng diktahan ang Diyos sa kanyang gagawin. Amen po ba? Sa Kabanata 2, sa 2 bahagi, ang katarungan ng Diyos ay ipinakita. Pagkatapos nito, para maaliw si Habakuk, ipinakita ng Diyos ang tiyak na paghukom sa Babylon, dahilan sa kayabangan, kasakiman, at kalupitan. Si Habakuk, bilang matuwid na tao, ay umasa sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Nagtiwala siya na gagawin ng Diyos kung ano ang tama sa liwanag ng mga bagay na ipinahayag sa kanya ng Diyos. Meron pong tiyak na plano ang Diyos. Maaring hindi lang natin ito nakikita sa pananaw natin bilang isang tao. Pero siya bilang Diyos ay alam niya at kontrol niya ang lahat. Maaring may alam ang tao na sa tingin niya ay tama, pero sa paningin ng Diyos ay hindi tama. Kagaya ng mga solusyon natin, minsan may ipinipilit tayong mga solusyon, pero ang totoo ay hindi naman ito ang kalooban ng ating Diyos. Kaya ito po yung hamon sa bawat isa. Meron tayong mga ipinipilit na kung saan yung mga gusto natin ay ating gustong mangyari kahit labag na sa kalooban ng ating Diyos. Ito po yung ating mga kahinaan bilang mga tao. Kaya ngayon pong umaga, atin pong titignan yung title. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Kapayapaan at Kagalakan
dahil sa kanyang soberanong kapahamalaan. Kapayapaan at kagalakan dahil sa kanyang soberanong kapahamalaan. Pansinin natin ang mga salitang kapayapaan, kagalakan, kapahamalaan sa title po ng ating mensahe. At kung ating titignan sa mga hindi mananampalataya, sila ay meron din ng mga salitang ito. Meron silang kapayapaan. Payapa sila sa sarili nilang galing at husay. Payapa sila na tila ba hindi sila dadanas ng paghatol ng Diyos. Yung salitang kagalakan, masaya sila na namumuhay sa kasalanan kahit alam nilang hindi tama ang kanilang ginagawa. At higit sa lahat, ito ay ipinagmamalaki pa nila. At yung kapahamalaan, walang maaaring magtuwid o magdikta sa kanilang mga gustong gawin. Ang mahalaga sa kanila, sila lang ang masusunod. Ito po yung mga katagadi na meron sa mga walang takot sa Diyos. Ang pinagkaiba nga lang, lahat ay laban sa Diyos, yung mga motibo. Kaya ito po ang ating bibigyan pansin sa umaga na ito. Ang mga ganito pong buhay na walang kinikilalang Diyos ay may tiyak na kaparusahan. Sila po ay kahabag-habag. Yung tipong kala nila wala nang katapusan ang lahat. Yung tipong akala nila walang Diyos na nakatingin. Dito po galit na galit ang Diyos. Kaya nga po niya parurusahan ng Hude dahil sa mga ganitong katangian. Para sa mga mananampalataya, ang mga salitang kapayapaan, kagalakan at kapahamalaan ay isang pagpapala at kalakasan, hindi mababaw ngunit may malalim na pinagmumulan. Meron po mga believer na kahit mga hirap sa buhay ay nagpapatuloy. Yung mga mananampalatayang tapat at tunay na kumikilala sa Diyos. Nai-encourage po ba kayo sa mga buhay nila? Di ba po ba sa kabila ng karamdaman, sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng mga pasakit at pagsubok, sila ay nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Pero yung mga baby Christian, konting hirap lang, ayaw na. Konting pasakit lang, inutusan lang ni Kuya Raymar, hindi na sumunod, hindi na umattend. Di ba po ba? Walang katiyakan sa mundo po na ito. Ano man ang lakas, yaman, ganda, husay, talino at galing ay mawawala at masisira. Pero para sa mga totoong kumikilala sa ating Diyos, hindi dapat ito ang pinagbubuhusan ng oras at panahon. Maganda yung meron tayong yaman. Sinong ayaw? Sinong ayaw ng husay? Lahat tayo gusto ng talino. Pero kung dito na lang iikot yung ating buhay sa pagpapayaman, sa pagpapahusay ng mga sarili, nawawala ng oras para sa salita ng Diyos, ay hindi po ito tama. Isa lamang ang tiyak, merong Diyos na soberano na mas dapat na bibigyan ng kalwalhatian sa pamamagitan ng isang buhay na siya ang nasusunod. Merong Diyos na soberano na mas dapat na bibigyan ng kalwalhatian sa pamamagitan ng isang buhay na siya ang nasusunod. Diyos ba ang nasusunod sa iyong buhay? Siya ba ang naluwalhati sa iyo? Kaya sa unang bahagi po ng pag-aaral natin ay bilang isang tao at bilang isang lingkod. Una, ang natural na reaction. Sabi po sa verse 16, kung atin pong titignan ang Habakuk chapter 3 verse 16, sabi po dito, nanginig, nangatal, nalugmok, at nanghina. Ito po ang natural na reaction. Kung tayo kaya po ang nasa katayuan ni Habakuk, ano kaya ang natural na mararamdaman natin? Sa napipintong paghatol ng Diyos dahil sa kasalanan, pagpaparusa, pagkawasak, pagkamatay, pagkaalipin, sino ang hindi matatakot? At sa mga taong ayaw magbago, ayaw umalis sa pagkakasala, baliwala ba talaga sa kanila ang Diyos?
bakit hindi sila natatakot sa Diyos? Kaya mga kapatid, bukod sa kaparusahan sa ating mga kasalanan, ang isa sa nakakatakot na gawin sa atin ng Diyos ay ang hayaan at pabayaan niya tayong mamuhay sa pagkakasala at sa sarili nating kagustuhan. Ang isa sa pinakanakakatakot na gawin sa atin ng Diyos, bukod doon sa pagpaparusa sa mga makasalanan, ay ito, yung hayaan tayong mamuhay sa kasalanan. Ito po ang isa sa nakakatakot na maaaring gawin sa atin ng Diyos. Karaniwan sa mga tao ang nasa gayong katatayuan ay yung wala ng konsensya. Sila yung mga ayaw na talagang gumawa ng mabuti. Wala nang pakialam kung sino ang masasaktan. Ang okay lang sa kanila ay gumawa ng kasalanan at magpatuloy para dito. Masdan po natin yung illustration sa una pong puntos natin. Nung pabagsak na ang mga Hudyo dahil sa bigong rebellion laban sa Roma noong AD 70, this critical moment, the rebel leader Eleazar ben Yair gathered the men together and convinced them to commit mass suicide. So persuaded, each man killed his own wife and children. Then the men gathered together and drew lots, determining which 10 of them would put the others to death. Kung ikaw ay nasa gayong sitwasyon, ano ang iyong gagawin? Meron ka pa bang panghahawakan na pag-asa? Madami po ngayon ang gumagamit ng katagang kapit sa patalim. Sabi po ng isang manunulat, hope means when things are hopeless or it is no virtue at all. As long as matters are really hopeful, hope is mere flattery or platitude. It is only when everything is hopeless that hope begins to be a strength. Kaya kapatid, kamusta ang iyong pag-asa? Nawawalan ka na ba ng sigla? Nawawalan ka na ba ng gana? Tinatamad ka na bang magpatuloy sa buhay na ito? Kung nararanasan mo ito po ang sunod na tanong. Kanino ba nakasalig ang iyong pag-asa? Sa sarili mo ba? Sa tao na nagpasakit ng iyong damdamin? Sino ang iyong pinatutungkulan ng iyong pag-asa? Kung ikaw ay nasa Diyos, kung ang Diyos ang iyong pag-asa, kapatid, ikaw ay mapalad dahil ang Diyos na iyong pag-asa ay hindi ka pinapaasa, di tulad ng mga taong paasa. Sabi po ni G.K. Chesterton, Signs of the Times, naunawaan natin ang natural na reaksyon ng tao. Mahina siya at talagang walang magagawa. Subalit ang mga taong may pananampalataya ay tumatanaw sa pag-asa at tulong na mabiyayang ibinibigay ng tapat ng nangakong Diyos. Kaya huwag mong hahayaan na ang iyong pag-asa sa Diyos ay manghina at mawala dahil kung magkagayon man, ikaw ay talagang wala ng pag-asa at doon ka tunay at tiyak na babagsak. Kaya yung pag-asa sa Diyos, hindi po siya basta-basta binibitawan. Hindi siya basta-basta inaayawan. Kasi nabigo na nga sa tao, nabigo pa sa sarili, bigo pa sa Diyos. Ano ng pag-asa? Tiyak po ang pagbagsak ng mga taong ganon. At pangalawa, ang namayaning tugon. Pagtitiwala, mahirap magtiwala kapag di kilala. Kagaya po ni Habakuk, siya ay nagtiwala dahil kilala niya ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan. Ganon din sa ating buhay. Kung kilala natin ng lubos ang Diyos, ay malalim at tiyak ang pagtitiwala sa Kanya. Hindi po kayang tapatan o higitan ang tiwala ng Diyos kumpara
sa tao. Amen po ba? Ito po ay, yung tao talaga, kung doon po natin isasalig, mabibigo po tayo. Sabi po sa Habakuk 3:16 at saka doon sa 17:18, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na namatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang daming dahilan para magtiwala sa Diyos. Ang maligtas pa lang mula sa parusa na gagawin niya sa mga makasalanan ay isa ng pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay isang dahilan para tayo po ay magtiwala sa Kanya. Isa pa, ang magising kada umaga ng may lakas, naharapin ang buong maghapon ay isa na sa mga dahilan para magtiwala sa Diyos. Kung ang Diyos ang pinag-uugatan ng ating paniniwala at pagtitiwala, nasa tamang landas tayo, mga kapatid. Pwede po bang pakisabi sa mga katabi? Kung ang pagtitiwala ay nag-uugat sa ating Diyos, nasa tamang landas ka, kapatid. Sabi po sa awit 27, chapter 20, verse 7, some boast in chariots, some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord. Mayroong umaasa sa karwahing pandigma at mayroon din sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Kaya sa pag-aaral po natin, atin tignan yung ikalawang bahagi, mga yugto ng makadiyos na tugon ni Habakuk. Mga yugto ng makadiyos na tugon ni Habakuk. The phases of Habakuk's godly response. Una, siya po ay nagsimula sa pagtatanong at nagtatapos sa pagtitiwala. Sabi po sa chapter 1, verse 1 to 4, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh. Sa pamamagitan ni Propeta Habakuk, inireklamo ni Habakuk ang kawalang katarungan. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa kaharasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagkawasak at ang kaharasan. Laganap ang kaharasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. At sabi naman po sa chapter 3, verse 17-18 na kaninang ating binasa, sa verse 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ito ang tamang tugon ng isang tao. May pagtatanong pero sa dulo ay nagtitiwala. Hindi yung puro na lang tanong dahil merong duda sa magagawa ng ating Diyos na soberano. Ito ang mga katangian ng mga walang pagtitiwala sa Diyos. Kita naman po meron namang mga tao na nagtatanong dahil gustong matuto. Pero minsan may mga taong nagtatanong para pagdudahan yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Naka-encounter na po ba kayo ng mga ganong tao? Merong mga tao talaga na magtatanong sila hindi para maunawaan, tanggapin yung katotohanan. Nagtatanong sila kasi meron silang pagdududa sa Diyos. Kung ikaw ay nalulumbay, may pagsubok at may mabigat na pinagdadaanan, tanungin mo ang Diyos. Pero wag mong aalisin yung pagtitiwala. Ulitin ko po, kung meron kang pagsubok, ikaw ay nalulumbay, may mabigat na pinagdadaanan, tanungin mo ang Diyos. Pero wag mong aalisin
yung pagtatanong ng may pagtitiwala. Kasi kung puro tanong na lang, na wala na yung tiwala, hindi palalim ang connection natin sa Diyos, kundi palayo sa Diyos. Kasi ang kaaway po, laging nandyan. Itinatanim niya din yung mga kasinungalingan sa ating isipan. Ano po? Kaya sa pangalawa na puntos, nagkakaroon ng panloob na pagbabago sa kabila ng panlabas na sitwasyong di mababago. Tiyak na ang parusa na sasapitin ng Huda, nalalapit na at sila ay magdurusa. At alam po ito ni Habakuk. Kung wala na siyang magagawa kundi tanggapin ito. Ngunit sa kabila nito, mas lalong nagtiwala siya sa Diyos kahit alam niya ang mangyayari sa kanila. Ang tao ay mabilis po magbago, lalo na kung siya ay dumaranas ng mga hirap. Ito po yung mga pang baby Christian, na kung saan konting pagsubok, nagbabago na, nawawala na ng tiwala sa Diyos. Pero mas nakakalungkot kung 10 taon, 20 years, 30 years, ganun pa rin yung attitude. May pagsubok, sisisihin ng Diyos, nagagalit sa Diyos, manlalamig, aalis, mawawala ng gana sa paglilingkod. Mga kapatid, ang atin pong Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat mula pa noon una hanggang ngayon. Kung hindi naging tapat ang Diyos, bakit pa niya ibibigay yung kaligtasan na ating nakamtan? Ano po? Huwag nating hayaang mabilis na tayo ay lumayo sa Diyos dahil lamang sa mga pagsubok na ito. Huwag nating gagamiting dahilan ang paghina sa ating pananampalataya dahilan sa mga mabibigat natin na mga pinagdaanan sa buhay. Bagkos ang mga ito ay maging tulay para lalong tumibay. Amen? Gamitin po natin ang mga pagsubok na ito na isang kagalakan o opportunity na kung saan tayo po ay lalong titibay sa relasyon natin sa Diyos. Masasabing mature ang isang mananampalataya kung siya ay hindi agad-agad na nanghihina at lumalayo sa Diyos sa panahon ng mga pagsubok. Ngunit para sa isang nagsasabing mananampalataya, pero mabilis magbago ang isip o kaya naman ay mabilis manlamig sa pananampalataya dahilan sa mga kahinaan, siya ay hindi pa talaga totoong malalim ang pagkakilala at ugnayan sa Diyos. Kahit pa kapag ang pinag-uusapan ay ang mga sirang relasyon sa pamilya o kahit sa kapwa mananampalataya. Kaya kung meron pong mga ganitong suliranin, ating pag-usapan, upuan at ayusin ang mga sirang relasyon na ito. Ang kaligtasan po na ating tinanggap ay hindi lamang dito natatapos, kundi mas malalim pa na pagtitiwala sa Diyos na pinapantungkulan ng kanyang kaligtasan. Huwag po nating hayaang sirain ang ating patotoo dahilan lamang sa mga panlabas na sitwasyon na hindi na po talaga mababago. Ano po yung mga panlabas na yon? Yung mga pagsubok na dito sa society natin, sa bansa natin, sa kapaligiran natin. Narinig lang natin na may utang tayo 100,000 kada isa. Ayoko na maging mananampalataya. Narinig lang natin na may ninakaw sa kaban ng bayan. Nangihina na ako. Hindi na ako magpapatuloy sa Diyos. Gagawa na lang ako ng illegal. Mas mabilis pa kumita. Yun po yung mga pabiro po. Pero may sumiseryoso po nito. At nakikita po natin kahit mga simpleng pagkain, ninanakaw para lang mabuhay. Sa pangatlong puntos po, humakbang ng pagtitiwala, nagbunga ng pagpupuri, kapayapaan at kagalakan sa katangian at salita ng Diyos. Ating harapin ang mundong ito na puno ng pagdurusa, sakripisyo, kasalanan,
ng may lubos na pagtitiwala para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Hindi naman po tayo nag-iisa. Meron po tayong community na kung saan kasama po natin sa pagharap sa pagsubok na ito. Amen po. Kayo po ba ay nabe-bless sa mga kapatid dito sa komunidad? Amen. Mahina. Yan. Tayo po ay magalak dahil iba po yung komunidad natin sa ibang church. Ano po? Dito halos magkakapalitan na po tayo ng mukha sa mga gawain. Monday to Sunday. Walang palya. Siguro kung mahina tayo sa pananampalataya, ay ano ba yan? Ang daming gawain na sipor. Nakakatamad ng dumalo. Di ba po ba? Pero mapalad tayo dahil sa mga gawain na ito, nagkakaroon tayo ng koneksyon. Maliban na lamang doon sa mga mananampalataya na kasama sa komunidad na ito na walang pakialam. Ano po? Walang sino man sa mundong ito ang makakapagsabi ng itatagal ng ating buhay. At minsan nakakapagsabi tayo na kunin na tayo ng Diyos. Pero ganun pa man, sa habag at kanyang biyaya, bawat araw ay napapagtagumpayan natin ito. Para ma-encourage ka kapatid, ikumpara mo yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon. Noon, siguro nasa hindi ka magandang sitwasyon. Pero ngayon, sa biyaya at habag ng Diyos, ikaw ay umangat, umalwan. Noon, wala kang mga kapatid na concern sa'yo. Pero ngayon, may mga kapatid ka na pwede mong paghingian ng tulong at panalangin. Kaya mga mahal kong kapatid at kasama sa komunidad na ito, sa ating mga pinagdaanan o napagdaanan sa buhay na ito, marami po talaga tayong rason o dahilan para tumalikod na sa Diyos. Totoo po ba? Ang dami na po nating dahilan para mag-backslide at umalis sa Diyos. Pero bakit po tayo nananatili na narito? Maaring yung iba talagang tumalikod na sa Diyos, naririto lang pero napipilitan. Naririto lang dahil may mga intensyon na hindi makadiyos. Ngunit maaring ang iba naman ay nananatili na nagtitiis, nagtsatsaga at nagtitiwala sa Diyos ng may kagalakan. Kaya dalangin ko na ang mga kasama ko sa komunidad na ito ay nagpapatuloy sa init ng pananampalataya na may totoo at tunay na nagpupuri sa ating Diyos. Kaya bilang application po sa pag-aaral natin ngayong umaga, ang isa sa mga nakita ko po, at tatlo yung nakita ko po, una, ang pagtatanong ay hindi naman talaga maituring na kalabisan. Ngunit kailangan na ang pagtatanong ay nauwi pa rin sa isang pagtitiwala at hindi para magduda sa magagawa ng ating Diyos. Pangalawa, hindi natin kontrol at hawak ang lahat ng mangyayari sa atin. Ngunit maaring maging isang pagkakataon ito para tayo ay lalong lumalim sa pagtitiwala sa soberanong Diyos at banal. At pangatlo, harapin ang buhay na ito ng may kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa kapurihan ng pinatutungkulan ng ating pagtitiwala. Kaya bilang pagtatapos po sa mensahe natin ngayong umaga, ang taong may taos-pusong nagtitiwala sa ating Diyos ay may tiyak na kapayapaan. Hindi sayang ang pagpapagal at makakamtan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Kaya tayong lahat po ay tumayo bilang tugon sa mensahe ngayong umaga. Tayo'y mabuhay
Tayo po ay manalangin bilang tugon sa mensahe natin ngayong umaga. Aming Ama, salamat po sa paalala ng iyong mga salita. Tunay na ang pagtitiwala ay sa inyo lamang po namin ilagak. May mga kahinaan, may mga pagsubok na nararanasan na kung saan minsan kami po ay humihina sa pagtitiwala sa iyo. Pero ganun pa man sa umaga na ito, salamat dahil nanumbalik ang aming pagtitiwala sa pamamagitan ng paalala ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, kami po ay humihiling ng gabay, ng kalakasan sa pagtahak sa mundo na ito na puno ng kasalanan. Anumang oras kami po ay maaring bumagsak, maaring maagaw ng kaaway. Kaya tulungan niyo po kami na maging matibay ang aming pananampalataya at ibuhos ang aming pagtitiwala sa iyo lamang. Dahil dito, tunay naming makakamtan ang kapayapaan at kagalakan. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Panginoon, mari na po tayong magsiupo para sa mga ilang announcement. Yan, maraming salamat po sa Panginoon sa isang nakakahamon at napapanahong mensahe mula sa ating Panginoon sa kabila ng mga recent development sa ating bansa. Meron po tayong mga visitors ngayong umaga. Sila po ay mula sa LIPA, New Hope Christian Ministries International. Pag tinawag po yung pangalan, mangyari lang pong tumayo para po makita ng ating mga kapatid. Una po, si Enoch De Torres, si Krisha De Torres, si Ruth De Torres, si Edwin De Torres, at si Noemi De Torres. Yan. Family po sila, na-invite po sila ni Kuya Rex. Yan. And then welcome din po sa ating kapatid from Tanawan Bible Church, si Brother Lawrence Mark John Nora. Thank you po. Para po sa ating mga announcements, wala po tayong Bible class ngayong araw. Meron po tayong financial report after ng Lord's Table. Nagpapatuloy din po ang ating Rohi one-on-one mentoring. Meron din po tayong RDA ngayong araw, 9:30 to 11 a.m. Ang topic po ay Clicks for Christ. Yan. So sa discipleship building po ito. Wala din daw po tayong USB CCI class ngayong araw. Meron po tayong Seniors Fellowship after ng financial report. Meron din pong pagpupulong ang ating Buklod, basketball, and volleyball team. Yan. So,
after din po ito ng financial report sa discipleship building. Yan. Meron din pong buklod, basketball, and volleyball practice ngayon, 3 to 5 p.m. Yan. So doon po sa meeting ng buklod, basketball, and volleyball team, required pong umattend. Ang lahat ng participant ng ating buklod teams. Yan. So meron po tayong LAMB Battalion Formation sa darating na Sabado, ika-8 hanggang 11:30 ng umaga. Next week po ito, LAMB Battalion Formation. And then sa Sunday po, after ng Lord's Table, meron namang fellowship ang ating mga couples. Ayan. Sa September 14 din po, merong fellowship at friendly game ang Buklod Volleyball Team versus Brethren. Yan. So, friendly game, no? Yan. And then sa September 21 po, merong kalalakihan meeting after ng Bible class. At meron pong naka-schedule na kababaihan outdoor fellowship sa September 27. Yan. Buti pa yung mga kababaihan outdoor. Okay? At magpapatuloy po tayo. At meron po nagpapatuloy na praying as one. So Monday to Sunday po ito. Monday to Friday, 6:30 hanggang 6:45 a.m. Pagka po Saturday, contact Kuya Carlo for the schedule. And then pagka po Sunday, 6:15 a.m. dito po yan sa ating C4 worship service. And then CE virtual class. So 7 to 8:30 p.m. po ito every Tuesday. Yan, so meron po tayo nagpapatuloy na day of prayer and fasting every Wednesday. So kick off po ng 8 o'clock a.m. Meron pong 12 na engaging accountability, 12 p.m. And then, yun pong end session ng 3 p.m. Okay, so Hope Meeting po, every other Thursday. So, 7 to 8 p.m. po ito. Gospel Faithfulness Forum as scheduled po ito. 8 to 9 p.m. SBC and Sambahayan schedule as scheduled po. C4 Family Live, 6:30 to 7 p.m. Berean as one, every Friday din po ito, 7:15 p.m. At OFW, Sambahayan Worship, Saturday, 11 p.m. to 1 a.m. Yan. So, sa Dubai po kasi ito, no? Kaya po, yan ang oras. Yan. Baka nagulat po kayo, bakit alas 11 ng gabi? Ayan. So, meron po tayong mga nagpapatuloy na CCI classes, Yan, so from book 1 to book 10, may book 10 na ba? Parang wala pa yata ang book 10, Wala pang book 10. Yan. So kausapin niyo na lang po si Ate Cheryl at si Kuya Johnny para sa schedule ng atin pong mga meeting. Okay, thank you very much po at magpo-proceed po tayo sa ating next Salamat Kuya Leo. Sa pagkakataon pong ito, atin pong awitin ang atin pong pangwakas na awit. Laging sasaakin si Jesus. Tayo pong lahat ay muling magsitayo.